Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod manunubos natin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay na nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, isang litong hari ang ipinakilala sa atin ni San Lucas sa Ebanghelyo. Sino yung haring yon? Ayun, si Haring Herodes. Lito ang hari sapagkat hindi niya mapagtugma ang nangyayari sa kanyang nasa isip. Ano ba'y nangyayari? May mga kababalaghan at may milagro na nagmumula sa isang tao. Yun ang nangyayari nung panahon na yon. At maraming nakikinig sa mga pangaral ng taong ito. Pero ang nasa isip ng hari, si Juan Bautista, ang nakakagawa lang ng ganon. Ngunit, ang alam niya, patay na si Juan. Ba't niya alam patay na si Juan? Sino nagputos? Siya din. Siya ay nagpapatay eh. Siyempre, alam niya. Kaya hindi magtugmay nasa isip sa nangyayari. Diba? Isip niya, patay na. Ang nangyayari, bakit parang buhay pa? May nagsasabi. Kaya lito. Ang hindi niya alam, hindi si Juan ang taong nababalitaan niya. Kundi sino? Si Jesus. Yan, no? Kaya ngayong araw na ito, ituloy natin ang kwento. Tinutuloy ni San Lucas ang kwento dahil may mga taong lito sa kung sino si Juan at sa kung sino si Jesus. Nagsimulang magtanong si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang kanyang tanong,
Sino raw ako ayon sa mga tao? Sino raw si Jesus ayon sa mga tao? Anong sabi ng ilan? Si Juan Bautista daw siya. Siya ba si Juan? Hindi. Ang sabi ng ilan, si Elias daw siya. Siya ba si Elias? May nagsasabi ring isa siya sa mga propetang noon na nabuhay. Siya ba'y propetang nabuhay? Hindi. Walang nakapagsabi kung sino talaga si Jesus, kundi si Pedro. Si Pedro lang ang nakapagsabi at nakakilala kay Jesus na siya ang Mesiyas ng Diyos. Mahirap naman talaga makilala ang isang tao base sa kanyang pangalan lang o kaya sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi ibig sabihin, alam mo yung tirahan, kilala mo na siya. 'Di ba? Pero minsan ganun tayo no? Pag nalaman mo kung saan nakatira, parang bigla mong nakikilala. No? Saan siya nakatira? Sa Forbes Park. Wow! Napapawaw pa tayo, 'di ba? Ang hindi mo alam, may mga magnanakaw doon. Hello. 'Di ba? Ngayon na lang natin nalalaman, ay, hindi pala wow din doon. Tayo no, makarinig lang talaga ng pangalan ng lugar, akala mo, no, bigla mong nakilala yung tao. Hindi sa ganun. Hindi sa pagkakakilanlan, hindi sa pangalan, hindi sa titulo, hindi sa posisyon, sa pinag-aralan, o hindi sa kanyang hanap buhay. Diba? Noon, no, kapag tayo, no, biglang may darating na politiko, darating si ganito, wow, handang-handa pa tayo, no, ang taas pa ng pagtingin mo. Ang di mo alam, no, magnanakaw. Ang hindi mo alam, kriminal. Hello, alam nyo ba yon? Pero hindi naman tayo doon lang din maghuhusga. Kasi hindi natin makikilala siya nang dahil lang sa titulo. Nang dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Mas lalong hindi din nakikilala ang tao base sa sinasabi ng ibang tao. Hindi ganun yon. Hindi nyo makikilala. Di ba tayo, minsan nakikinig tayo sa mga sabi-sabi, uy, masungit yan. Kaya ikaw, hindi mo pa kilala, sa isip mo, masungit na. 'Di ba? Mabait 'yan, pero hindi mo pa kilala. Pero biglang pag nakilala mo, ay, bakit ganon? Nalilito ka. Sabi mabait, hindi naman pala. 'Di ba? Hindi ba ganon? Kasi hindi ibig sabihin mabait siya sa iba, mabait din ang pagkakakilala mo sa kanya. Dahil ang tunay na pagkakakilala ay nakikita sa pagiging malapit natin sa tao. Malapit. Kapag tayo'y lumalapit sa tao at nagiging malapit, dun mo mas nakikilala. Dito, nakilala ni Pedro si Jesus. Hindi dahil sa sabi-sabi. Hindi dahil sa nanay niya o tatay niya. Hindi dahil sa nagawa niyang kababalaghan. Kundi dahil naging malapit si Pedro kay Jesus. Kaya nga, si Pedro ang tinaguriang pinaka malapit na alagad. 'Di ba? Siya yun Siya yung pinaka malapit na alagad. Kaya kilalang kilala niya si Jesus. At ganito din tayo sa pagkilala sa Diyos. Hindi lang dahil kilala ng lahat na siya'y Nazareno, di ba? Yung mga nagpupunta sa Quiapo, no? Hindi dahil kilala siyang Nazareno, kilala mo na siya. Porque ba merong krus na bitbit? Alam mo, Nazareno yan, no? Porque ba nakapulang damit, no? Nazareno yan, di ba? Andali nating matukoy ng ganon. Pero, nalalaman mong siya'y Nazareno, hindi lang dahil meron siyang pasa na krus,
kundi dahil naranasan mo na tinulungan ka pasanin ang iyong krus. Yan yung mga deboto. Ganon eh. Nung natulungan silang pasanin ang kanilang sari-sariling krus. At ganon din, hindi mo nasasabing, siya si Sacred Heart. Siya ang banal na puso ni Jesus dahil meron lang apoy na imahe sa kanyang dibdib. Di ba ganon tayo? Ang galing natin makilala dahil sa pisikal, no? Hindi. Nasasabi mong banal ang kanyang puso o banal ang puso ni Jesus dahil naramdaman mo na nag-aalab ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ganon yun, hindi ba? Ganon. Ang mahal na Birhen ng Soledad, inaamin ko, hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yung debosyon kay Soledad. Kilala ko si Mama Mary, kilala ko siya bilang ina, kilala ko siya bilang Immaculate Conception, kasi inaral namin eh. Pero yung Nuestra Señora de la Soledad na titulo, hindi ko kilala. Inaamin ko yun. At nakilala, at unti-unti ko lang siyang nakilala nung nandito na ako. Ano bang ibig sabihin ng solitude? Di ba nakwento ko na ito? Nung mga unang linggo ko dito, nung ako na yung umiiyak, nung ako na yung tumatangis, ako na yung nalulungkot, nag-aalala, no? Dahil saan? No? Sa bayarin natin, dahil sa saan tayo kukuha ng mga panggastos, pambayad, no? Nung ako na yung naluluha, doon ko siya tunay na nakilala. Doon ko nakilala yung debosyon sa mahal na Inang Soledad, na siya'y malapit sa mga nalulumbay, siya'y malapit sa mga nagluluksa, mga malungkot, mga tahimik na nakakaramdam ng bigat ng loob. Pwede kong sabihin yon, pero pwedeng hindi yon ang pagkakakilala mo. Kasi hindi ko pwedeng ituro kung paano siya makilala. Kailangan mong lumapit sa Kanya. Mga kapatid, ang pagkilala sa Diyos ay nangyayari kung tayo ay nagiging malapit o malapit dahil hindi natin makikilala si Jesus nang dahil sa ating mga naririnig o nakikita, kundi sa ating nararanasan o naranasan sa Kanya. Amen? Amen.